First Samuel chapter 2. The message that I would like to share is like ways of what we call that, ways of honoring God. Now, you notice in verse 27, then in verse 28, 29 to verse 30, here you see how to honor God. Then verse 27, it says, "And there came a man of God unto Eli, and said unto him, Thus saith the Lord, did I freely appear unto thee unto the house of thy father, when they were in Egypt in Pharaoh's house?" Now this is God speaking to Eli. At this time he is the priest of Israel. And he is being reminded of God, of the promise that God gave him to Egypt, in which this is referring to the first high priest of Israel, which is Aaron. And God gave a promise to the bride of Israel, or the bride of Levi. And in verse 15, "And did I choose him out of all the tribes of Israel to be my priest," speaking about Aaron, the high priest, to be my priest, to offer upon my altar, to burn incense, to wear an ephod before me. "And did I give unto the house of thy father all the offerings made by fire in the children of Israel." Na nakisuot siya na kini si Aaron was chosen of God chosen God to be the high priest, which belonged to the tribe of Israel. And when they came out to Egypt and now had possessed the promised land Canaan in the time of Joshua, then there in Joshua's reign, God permit, or in Joshua's time, God had divided the inheritance of the land. It was divided into the 4 tribes. And for the tribe of Levi, none was given to the land, but the consenting ay galang ng kuyan. But then, even if they had not given a possession of land, but God is their inheritance. Kung pabog ka sila kay ang binuo ang ilang inheritance, which covers everything. And this one of it is those offering that was given by the 11 tribes belonging to them. And God made a promise to Aaron, even for the tribe of Levi, that they will be the priest of God. A privilege in which if the 11 tribes would honor them, because they are the one that God made as spokesman, and God allows the priest to speak before people to God. That was a great privilege. But in verse 29, "Wherefore take ye at my sacrifice and at my offering, which I have commanded in the habitation, in my habitation, and all thy son about me, to make yourself fat with the chiefest of all the offerings of Israel, my people." Really, God had reprimanded actually at this time si Eli, because of ang term niya, gibusal ang opisina sa priesthood, but specifically at that time, siya ang duha ka mga anak. Ito si Pinihas o si Pinihas, ang usa o si na abused it. And Eli knows it, but Eli need compromise siya dito sa telephone. Nagkuring tatlo, hindi man ang sumayo, nasubok ang mayo pinong sa iya. So, in verse 30, Monica Rodian, niya, "Wherefore the Lord God of Israel said, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever." Muna kung sa initid na, ako, tinuod, ako na lang sa araw na kung kaliwatan, kamu na ano aning opisina. Huwag magpagtugon tanig natin. Pero, ngunya, ang basang pati, balik niya, "Wherefore the Lord God of Israel said, I said indeed that my house and the house of thy father should walk before me forever." And but now, the Lord said, nagpapahal
aking honor, and they that despise me shall be righteous. Ang niya tinig na. Kaya it was ilipik at wala buhat sa pamilya ni Eli, na doon ay kahibaro si Eli, mawag niya badlungan. It was dishonoring to God. They dishonor God by the abuse of the office that God had given him. So niya, tinig na. Kamu na kong taktuhan kung saan ko. Pero tinig. Akong pamaagi karoon niya, those that honor me, I will. Karoon ako pagkamo, karoon na identification me, those that honor me, akong honor. For those that will bless me, I will bless them. For praise me, I will bless them. Dinuon niya, for those that will dishonor me, they could be makatilaw din po ba? Ako din silang tagmalan. At kung di mo dishonor sa ba? Initig ng tanawang, usan ini si Saul sa nito. Saul supposed to be the king of Israel. But when he dishonored God, then he had to be replaced by him. And God had to punish him because of what he did. He abused his office. He abused. By compromising the will of his people, just like Eli. Pero ang minsaya niya is about honoring God. That God desired for his people to honor him. Huwag ka na gusto nga ako ang Now, one writer says, honor is not only a concept. Of course. Now, honor is not only a concept. Tilang nila sa honor. But a lifestyle that reflects our values and priorities. Nga ang honor, di lang naman sa isto-isto. Pero kini, ang honor reflects kung sa'y atong i-value, kung sa'y atong i-una sa atong i-una. That will reflect what it means to honor. What we value and what we priority in our life. That is the demand that we are to honor Him. Now, the word honor in Hebrew, ito na meaning ang word na honor sa Hebrew. In Hebrew, the word honor simply means kabut. In Hebrew word, ang honor, kabut. Which means in English, weight or kabut. Nandun pasabot, unsay na ay kabut sa iyong kasang-kasing. Or unsa ang Ginoo panang kanina. Kung tira sa kabut sa mga utang, ang pasabot, wala siya. Nga ang Ginoo, mas value siya. Dako siya, value siya. Ang din, I said, that in Hebrew, the word honor simply means kabut. Likewise, in the Greek word, the word honor simply means timaw, which simply means to value. Sa Hebrew, kabut. Kung sa ikapul, ang Ginoo sa ikapul sa Ginoo sa Ginoo. Then sa Greek, ang word na honor simply means timaw, which means to value. Kung sa value sa Ginoo sa Ginoo. Kadto karon kung sa ito, kadto mo pakita kung sa ang imong value, kung sa ang imong sa Ginoo. Maging ko rin. So, kung sa ikapul sa imong kasing-kasing rin is about honor ka. Naman, doon ka na ikapag. Or sa Greko niya, to honor God, siyempre, sa tayo, how you value God, siyempre, how you value God, dito ka na siya. Or, wala ka. Now, God's demand that He must be honored. And in fact, God must be honored. I could, now in all my prayer, as I could recall, and I will see this. And this is always what I did. That every time I stand and preach, ang magkabang sa akong secretary, always to sign down, Lord, help me to honor you.
in this message na akong ihatag para sa mga tao. Na ikaw ang unik ako din, na makita sa mga tao ang inyong value, inagis mo sa akin. That anything, ang unor na ang gagawin mo is tuunod ka. Na mapasikundan ang Ginoo sa atong kinabuhi, o sa atong panagtao, o sa tihang magpilisip ka sa ulo sa iyo. O anything na maulo sa iyo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Samtang mabuhi ka na siya, maulo siya. Na ang pasagot niya, muna ang Matthew chapter 5 verse 16. Where in Matthew chapter 5 verse 16 niya, let your light shine before men, that they may see your good work, that they may glorify God, which is in thee. The word glorify dito, mo tukma sa pulong na mapasigunggan ng Ginoo sa mapasigunggan. Now you see, when God saved us, God not only saved us to serve Him, but that God would be honored by our service or by how we use this life or this body for His honor. Note sa Romans chapter 12 and in verse 1, when I beseech you that you present your bodies as a living sacrifice unto the Lord. Now, Romans chapter 12. Let's speak about honor. Have you think about honoring God? Or kung nakita pa rin mo na sa inyong kinabuhi, masulit ka, nahimayan mo sa God is honor. So, ang tanawon, muna yung wali. So, isang kamari na mapasiguran sa ways of honor. Now you see, people, kung nag-iisip kayo ng Joseph had honored God. By the way, no one that had honored God, that God did not recompense what he did for God. Ang wala'y tao na nanimaya ang Ginoo sa kinabuhi, nawa sukliin siya sa Ginoo. Suklian mo siya. Kaniya, si Jimmy Chris, kaniya ako niyo. Maghilap siya sa ako. Tapos siya hindi ko maghilap siya sa ako. Si Jimmy Chris. More action siya. Now, si Jimmy Chris, kanya faithful po ngayang dito sa Sino. I would like to say that she wants in his lifetime, she honored God. Mag-extension ko ka na ito, ako na ako siya mo sa pagtugtog ba? Siya mo sa. Kanuna na siya, meron siya mo sa. Ako siya kung magtugtog. Masagdan. May ko report that will always muna ngayon niya na magpusok sa iyo. Isa po saan na loob ng prinsipyo. Isa gamay ng tubig yung inahatag sa tao sa iyong balusan. But it's not, when you do it, you are honoring God by obedience. Just a little. But hindi na balusan ito. Pero pumunta na, how it is to in 1 Samuel and in verse 1 Samuel chapter 2 and in verse 3, pinag-ingani kita mga Kristiyano kung ito lang yung sa value ko. Every time na yun na tayo makuha ng kapupi sa speech, it is always your desire na mapapalos ka sa iyo. Isa sa kami. Ganyan naman sa konsinto, naging goals ako. Ito sa office. Nag-isip siya siya yun. Kanya, basta kung
mas trabaho. Ang gusto mo niya, ngayon, there is nothing that is done for Christ that He will not do. Ngunit sa first Samuel, doon ay yung prinsipyo na iniso. Punta, si Eli ay sa agresif ng Ginusya. Pero hindi siya punta. So ang prinsipyo ko sa iyo, sa verse 13 niya, for them that honor me, I will honor. For them that honor me, I will honor. So, sa ano na rin, binigyan ko sa Biblia kung yung sa akong amigo ng aking libro may gano'n na siya nang CEO dito dahil sa kamukhang may papa. Kasi Fernandez, yun niya sa kawan tayo na ako siyang pista na ako pa siya ginatay mo sa tayo ng niya po. Kaya siya po siya, kaya siya, hindi mo naman na, Pastor, alam mo ba na may isang bagay na di kaya gawin ng Panginoon? Kung ikutan, gaagaliw mo. Saan mo ba mo Panginoon? Kaya ako basta alanganin nila ko. Pabalik ko na lang sa pagkip. Hindi. May isang bagay na di kaya gawin. Yan yung kung ilusok na kapag yung pastor in sa tayo sa itabuan ko na dagdag ka. Ang Diyos di ko mapakakano kung konsehin sa iyan. Mutuman sa iyo. Isang magkapon ka pero binuntukin mo mga. So, for those that honor me, I will honor. This is a promise. But the question is, how we will honor that? Ways that we will honor that. Ano po ang tayo? And in this message, I hope makita niyo. If you do these things, you are going to do. Number one, very right. Now, by the way, in Malachi chapter 1, hindi nyo pang pastor kay narinig much study is weariness of the soul. In Malachi chapter 1, and in verse 6, doon ay kontroversiya na ipadayag sa iyo as he in the is ng book Malachi chapter 1 and verse 6. Doon sa isipan namin, in-reason namin about Mrs. Doon niya, as an honoring his father, and a servant his master. If then I be a father, where is my honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord. Anything that he is questioning this something that we are going to study about Israel, that Israel ought to honor that. Because they are taught to honor their father. They are taught to honor their servant. Then I be a father. Then it is demanded that I will be honored. If I am the master, then it is demanded that you honor. But where is your honor? Now, then in Matthew chapter 15, na i-solve ang Ginoo sa iyang pulong in relation with this message. In Matthew chapter 15, nung niya sa verse 7 to verse 9, nung niya, ye have reached, will the Isaiah's prophecy of you see, na these people drew it nigh unto me, with their mouth and honor me with their lips, but their heart is not far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrine and commandments of men. In verse 9 to 8, the people drew it nigh unto me with their mouth and honored me with their lips. Now, yun ang ganyan, yun ang na konsepto, nagsabi na kung sa atong nagpunang niya, honor is not only concept. Biglang naman siya ba? But a lifestyle that
reflects our value and our value. So therefore, ilhan nimo, kumasayaran nimo ang tao, na dunay, that is honor nila. Makita ni sa mga na iyang ginabago, kung sa pilot niya, kaya ginayang siya. Sa ikutin mo, Pastor, God demands that we are honor. And God said, a man that honoreth me, I will honor. I said a while ago, if I may not forget, that Joseph honored God. And when he honored God, God recognized that he did. Moses honored God. And he was a great man of God because he referred to God honored him. Even David, ang mga tao sa Diyos Biblia, mga tao na yung bagong kung kay Sheila, ilang di pa sikungulan ng Diyos sa kanya. In return, di pa sikungulan ko sa kasalanan. Mokod ko kang hindi. Mokod ko kang sila, misa ka hindi. Mokod ko sa mga gusto sa Diyos. Pero kung na, how could we honor God? Ways na pamana na we could honor God. Now, number one, you could honor God. I said honor is educator, way of. Another one is what you value. Number one, you could honor God by our God. You could honor God on how you use it. So say, Pastor, in your 24/7, how much time that you spend for God? How much time? Nakaroon pagbantay, kung ako ganin, nanay hapit na kung siguro panahon na ako ilabay ang ako siya. Nagkakuna-una ito dahil ay speak ito rin. Nagaliin mo na ako akong gusto mong takto, akong gusto mong uliluin na akong istorinin dahil akong sige kung sa ako ng Pilsa. Pero kasi ito na siya na sinukay. Nag-consume kung umayo pa mo ang sipon sa ko. I tell you. Gusto natin ako drugay ko nga nakaan ko ng sipon. In my early days na ito na ako student, ako ang pinakagahi kung pinakadugay na nakapalit ko sipon. Kaya hindi ko na sipon ako ang sipon ang kalat ko, usa lang na kalinya ay kamay lang, linya lang na kwan, hindi kayo pasaan na sipon doon ka na mga tupan, tuwan ko, text na kung mga kanyan ko. So ko kung mag-obal sa opisina niya, ano hindi gisong ka ito pang tao, hindi ka mag-contact ay kwan mo, talagang ko. Pero dito kung kawin mo ang pinagano, I am consuming much time in worship. More than sometimes, to be honest, ito, kaysa panahon sa puso. Nahapit na ako, siguro ako nang itabay, parang hindi na ako nagtawag. Ano man? Iyan pinakaroon na ako na. Iyan pinaato ako panahon para sa panahon na Diyos. Ang gusto na siya, how much time you spend on your cellphone compared to your Bible reading, compared to your prayer? Waste on God is the correct use of our time, and much of that must be done. How much time did we use for our Bible in a day? We could honor God by giving time for God. And that the giving time to God will be evidence in your speaking to God, or God speaking to you. That is your Bible reading and your prayer. How much time do you spend? When you do it, you are giving time for reading the Word of God, and you are giving time for Bible for prayer. You are honoring God in your time. Nani, every, ako ni ko na, wala na ko na yung so. There was a time, and many times na may ko na when I speak to people, about my strangers ako, there are times na musulto ko sila. Sir, ito ka Diyos. Pinapan mo. Ay, Pastor, wala ko ikaw din ko Diyos. Then,
Sir, kasi nakit parang panahon ng domingo mo, sige, hindi ka magkakasing. Pilit ko ninyo kung kami sa mga tao. Ang parang busy ko po kasi. Parang ko lang sa karoon. Siya po sa pagkima. Then I said, kita ng mga tao, sige ka kung sa Ginoo kung taas ko ka. Nang mo taas na putik ko ng tangan, di ka mga disgrasya, di ka mga sakit. Kung malaayo kong lawas mo, mapapantagin ko, what's over mo, pero kung kaya gusto ka taas ka. Pero ang pamutana, pinapulupan ako, ang iyong hinahanap. Sa Diyos may hindi pa kayo para sa inyo. We ask time for God, but we do not give time for God. It's unfair. Gani usahay, ang how much panahon ako for you, God that you give time for Bible reading. That is God speaking to you, and time for the prayer. Much more in your worship. Panahon na din, nagsimba ka ba sa bukok na sa inyong klasikasin? O kapos ang giving you time voluntarily to God. That is your privilege, that you honor God in your time. Amen? Kasi waste honor God. Number one, worshiping. Karoon, daghang mga kasbahan ang pagkaroon. Number one, ang pagkaroon ng mga sila. Gani ang pagtanaw na kung nabasi sa Bible, magkampos na kung magsimba sila, katawangan na, kay nag-aagaw na sa ilang panahon para sila. Waste on God is how we speak. How we speak. Number two. Okay ba? Now, I just want to share with you sa verse. Ano mas sa Psalms chapter 55. Psalms chapter 55. See how this king, he was a king. He was a very busy man. Being a king is someone that is head of a nation. Among his head that one is busy. Pero tanaw ba, sa Psalms chapter 55, notice what it says in verse 17. Verse 8. Ingon ni David niya, verse 16, ask for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Then in verse 17 niya, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, he shall hear my voice. Evening at noon and at evening and morning at noon. Kung kasabot, si David, kaya i-consider ang iyang pagkampo sama sa atong pagkaon. Na doon na tayo pamahaw, doon na tayo paniuto, na tayo panihaw. Then the Lord Jesus Christ said, man should not live by bread alone, but by every word of God. Mamahaw ka, maniuto ka, manihaw ka. Sinabi niya ako, mamahaw ko, magkampo ko pamahaw, magkampo ko paniuto, magkampo ko pagkaon. Ways of honoring God is prayer. Because when you pray God, you are acknowledging the sovereignty of God. And when you are praying, you are telling God many times that there are things that I can do. Do it for me, Lord. Do it. And God, munang gusto sa mo, pray in Luke chapter 18 and verse 1 nga. Pray and faith. Then in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 7 niya, pray without ceasing. That is how we do. So may mo ano nila, kung ikaw nag-aunod sa iyo. Sa iyo, may mo ano. Every Wednesday, by the way, for our Wednesday, we got to go to the every Wednesday morning. Every Wednesday na wala pa ito ilang. Kung nagpatingog na ako dre, nagatuto. Every time nagatingog ko 40, isa kasa nagatuto. Gusto man ang pastor, ay honor.
God is powerful and is more than him. Honor him is taking highest. So may bawan ako, how we honor God. In the old time, great people become great because they honor God. Why? God's principle is, those who honor me, I will honor. Number 2. Si Daniel, hindi si Daniel. Daniel was a great man, but he honored God. Sa Daniel chapter 6, verse 10, he prayed God as before time. Kanawa, Daniel chapter 6 and verse 2. There was a time that Daniel was in front by a law that he was promulgated by his image, that the prayer was banned. Anyone that will pray, they will be thrown to the lion's den. But notice in verse 8, after the law was signed on him, then now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber toward Jerusalem, he knelt upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime. The word as he did aforetime, that speak that is his promise. Prayer is naka-invite na siyang pasikasin. Amen. Okay. Then, second, kung iunod na, by the use of God. Now, dili kawat ang para sa tao, mamuhata ko ba naman para sa Diyos? Dili ko ba naman. Ikalawa, we honor God by our plans. We honor God by our plans. Atong ginapasigugan ninyo by giving time to make use of our talents sa iyang siya. Now, sabi mo mga Kristohan, ano mga talento? Dahil mga talento, mga mahal. Pero ang problema, kasi karang hindi makita sa simbahan. Mapasinglayan na ang ilang competition siya ng tabo nasa lawas. Sa simbahan, way pero naabot, hindi ka nung kumikami. Ibig mo nang walay problema ang mamulatong sa simbahan kung ang tanan muunod sa Ginoo by giving your thanks. Walay problema. Pero daghang mga miyembro simbahan na wala din niya rin gusto mapasigugan sa likang Ginoo. Mamoy na atag sila kalit puso para siya rin. Ayun, this is one of my reason na kumiyakad sa kaming John conference. That church is now becoming just a place for there is a thing, but walay action na ginagawa sa mga nagkakaroon. Ilang ginagawa ang ilang mga palito para magamit din sa iyo. But at least, you don't want to. You will honor God by making use of your time. Have you had that in you? Romans chapter 4. Romans chapter 4. Notice what that says about this. Para masaktan yun ninyo. Gusto may akong pastor. Gusto may akong talent na nakita. Hindi ka pwede naluwas ka, hindi ka tagal sa inyong talent. Good kay, you are saved to serve God. And when you are called to serve God, God give you a talent. Pagin ito para maglangit ka na para sa kanyang sa iyo. Romans chapter 4. Ano kung isa niyo mga talent? Notice, Romans chapter 4. Notice in verse, sugod na ka sa verse 4. Romans 4 verse 4. You know. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Nagkalatay, one body, but diverse in much. Diversity. Tingin ko kami pa rin. So we, being many, are one body in Christ, and everyone members
one of another, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Notice this, having then gifts differing according to the grace that is given to us daily, parekat ang gift niya with the prophecy, let us prophecy according to the portion of our faith. Now, maybe yun, wala mong kuha na pastor. Mga kuha ni, mga turbo, wala mong kuha na pastor. Ako na, kuha na. Kung akong ginahin ko, kung akong ginahin ko, kaya akong pagturbo, kung akong pagpani, ako doon ang muna na every Sunday, mga tanong ko ang isa. Pagka magtutulog na, kamusta ako ng siya. Ay, okay kayo. Every Sunday, kamusta ako siya. Okay kayo. Anong kung ginahati-hati mo ah. Kung hindi mo yun, ang dapat, mas grabe na karoon, nagataas. But this is what I never think that hindi ko gusto muwali na pagpasabot. Ano ba? Because this knowledge that God has given to us, mula nagsip, nagihangkat siya at niya siya mo, ikaw na yung magpatuloy. Ikaw na yung magpatuloy. Muna yung sagot. Na you have grown that God give you the seed, then it is your duty to grow, to pagtubukan ka ng siya. Then when having been gifts, differing according to the grace that is given to us, with the prophecy, then it was prophecy na, or ministry, selfish, the cutting selfish. Pwede nga nakasa choir, pwede ka nakasa class, pwede nga mahimong asal ka, kung kakoy ay kumikon ka na ko. Ano na may mingo sa simbahan na kung particular specifically si Ma'am siya na, pero ako yung pantang Ma'am siya na. Hindi kayo sa sikat na po. Pero every time na doon ay bisita sa simbahan, kato yan yung parang yung istoryahan. Na may tabo, balik siya, ang pagkitao niya, kato siya. Dili, may bisita dili. Yung temple, kasi, yung mga kalit na di na magbaba, ay kahit pinamong sa imo pa. The church, and that is big use of your time in ministry. Have you have any part of the ministry? Na wala ko siya for pastor, I will start shaking hands. Or you start talking with Christos. So ingon niya sa verse 10, or ministry, let us wait on our ministry. Or of the teaching, on teaching. Then all he that exhorted, on exhortation, meaning exhorted, magdadasi. Magdadasi. Tali ko lang ako sa magtanong sa iyo, bilin ko ni Lina, ay nalimang na ako ni Mutay. Ayaw siya. Then, kung exhorted, and he that giving is a talent. Giving is a talent. What is it? And he that giving, let him do it with simplicity. Manang na ito. Di ko niya kay kung saan mo anak ko. May nungtong ko sa hindi ko ka na kung kahit kung kubir ko. Kaya lang si Casey yan. Kailan ko sa YouTube. Asawa ni Ma'am Stacy. Bahala ni mga disposing officer sa video na ito. Pauli ko tanso. Pero buwan tayo siya, patay naman. May ininom siya dito sa ating. Hindi ko palimunin. Kumano ko. Kaya naman siya mag-opos ko. Hindi ko siya naman sincere. One time, bigan siya nag-ininom. Huwag ko sa video history niya. Kaya ko ba siya, pero niya, tawag niya sa mga kay partner. Niya, partner ko masik. Ninong nila,
special na special operation. Then, next time, ito siya, next time, yung kwanta, ang tag-lipo, di na sa wala. Ang tag-100, at 500, ang tag-100 sa kita. Pag-aagi daw siya, operate, dito siya sa wala na po. Pag-aagi ka ngayon, pag-aagi niya, kung sa kalibo, tinupon niya yung isutin sa kalibo. Check mo na 100, na. Yan ang ispas ako. Niya, kung saan ko? Pinag ko, grabe yun. Yan ang kaya ito, gusto niya yung ibster, pero hindi ko 1,000. Patay na ko, yan ang isutin sa ako. Namin ko niya, when you give it in simplicity, nga nahin mo na yung, re-growing na. Para sa food niya sa practicing, nakulutulog ka mo, at kung parang nga, wala na. Kung sa teaching pa, everything na nagpunagaw, mamasaktan ko rin na. Muna yan ginagawa ko sa doon. Now, I'm speaking about that. You could glorify God when you use your hand. Portion. Sikat. Walay. By the way, karong May 20, nagka-train si David mga violin yan o kasi nag-aapon siya isip ko na. Karong May 20, mag-practice na po na siya isip. Then yung nagugulim, kaulim din, napo kayo Picasso. Napo kayo Picasso. Para mag-graduate siya condition ng musician. Mahal ang pag-isipula ng music. Dahil siya karong, ano naman ang tugtog na sila ng operation? Nagto, wala pa katugtog. 1 year pa, wala pa katugtog. Mga pandemic tapos pa. Sila po naman dito, kabaw yan, hindi ko naman really sure dahil yung patugtog na kayo pag yung sa kalsimanak, na. Kaya ito sa kasama ka ito ay mga musician. For 6 months, wala yung sakunin, pakapakalang na nagpasan mo. Dahil muna kong ihakagod ko sa inyo. Dahil di pa doon ko makatugtog o masanata, pagkatugtog ang basa sa mga. Karoon tayo, mga nadali ko, nananagitin mo, kung nadali mo, sinising, wala pa nagabayad ko sa kalimong tugtog mo. Pero, kung siya punta mo sa mga, salamat ang na yung magtutulog na ito rin. Gusto nila, gulo na. Pero, basic mo hindi ko, it is your duty to me. Pero ang maayon na po, nagamito na, para sa each one of us, don't think me mula. Kaya mula kayo, kahit hindi mong pagkakan ka. Amen. Now, we could make use of our time. Now, tanawa, sa Matthew chapter 25, this is a parable of namin. Ang Matthew chapter 25 is a parable of namin. God gives 3 kinds of talent. Yung nalay pa, nalay lugar ulit sa talent. Tatong 5, tutuhan, yung pastor, God kumindili. God kumusa, kusa lang yun, one yun, di kumulo sa Ginoo. Ang iyang ginapasabot din that when God give us this talent, that we might that could be used for the Lord for it, at kami kung hindi naman para Amen. So, ways to honor God. Number 1, time. So you know now, God said, I will honor those that honor me. And this is how we could honor God by the righteous of time. Time for God. Make time. Make time, make use of time. Yan eh. I understand na ang mga simbahan sa ay ang danger sa simbahan na mukot ang panahon na sagara, di po yung sa simbahan. Kaya ang pagtanaw,
boring naman. Wala na may excited naman. So, buwan ko sila sa Diyos. Then later, kumusunod na sila dali, mahina lang sila ng kritik. Muna, yung anak ba na ito? There was once a time, hindi ka na di komentaryohan akong wali. Ipawali dito na ako siya. Then ako itong ginagawa ni Wali. Ang kadang mga membro, Pastor, di ko kailangan natin Wali. Si Julie. Tungkol siya ang tangguhin mo Wali. Pero ako minuming kaliwan. Number 3, okay lang. Di ko tumulong ang time. And then thirdly, we will honor God on how we prioritize things. Clear, man. We will honor God by showing what do we prioritize in this life. Para sa ano, ning natay mga community, ano ba sa quiet? Muna yung time para sa quiet. Taon-taon, hindi kami dyan. Ako yung kinandawin na birthday ko na at kuwan na kuwan. So masiko ka na nila ang imo by buhat ko sa di mo kung mapagpunan sa by doing what is showing what is the thing that most important sa ko. Morning and principle. Una sa Matthew chapter 6, verse 30. Matthew chapter 6, verse 30 is what you value and prioritize in your life. Ang tutusin niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But the big God is first. Ang Diyos ko. Muna na, pag mata na ito, na Matthew chapter 6, verse 30, pag mata na ito, ang mga ito direction sa Pinoy, huwag ka na ang akong akin. Pagmata na ako na, Lord, istorya ka, Lord, istorya ka. Na huwag mo doon ko ng Pinoy. Ang sabi sa Pinoy na, if you seek me, you will find me. Ano naman? Na if you seek me with your heart, you can find me. Speak ba, Lord, istorya ko. Morning, yun yung mas ako ginastorya sa ako ng sa kadawon ako na nagpagpagpagpag ako nang ginasulat ko na nagpagpagpag ko. Makunti si ang masawa. Natin masimbahan na yung nagpagpagpag. Pero niya, dali na nasimbahan, siya dagkan na ito. Dagkan yun yan, dagkan siya na ito. Ano niya, dali ko na ito. Pero nga ako, niya asawa, masip-sip ko ito ba? What do you prioritize? Things that are spiritual or things that are important? Then, fourthly, we could honor God kung hindi bukan sa katapusan. We could honor God by our positions. Or how we give things that we possess. By giving back, giving it back. Now, don't you know that when you give your offering, you are the owner of it? Sa kaya naghahatag ka ng offerings nito, don't you know that that is actually for me the highest form of honor of God? Because you are giving back to God the glory that He had blessed you. Kung kini, wala ko pinakataas, pero kini po ang kinakarisod. Kinakarisod. Pero once you reach that level, it could be para sa kung give mo na o give o giving na wala na lang. Ngunit ang pinaka-tumasok
I believe for it. Pero, so that when you give your offering, bantayan nyo din mo ang inyong kasing-kasing. Kaya hindi yung utang puro at inyong kasing-kasing. Tell you that offering is not only. Many times I say na, hindi nga si Patigin ko na parang ang ako yung ginapakita sa inyo, makita ang mga huhugi ng sarili. Dili ang Ginoo na purad ko. Dili kita ang kamang may nagalaman sa now, listen dito, Proverbs chapter 3. Notice in Proverbs chapter 3. So I'm speaking about how we know that. Or if we do it, then God said, I will follow. Proverbs chapter 3. Ano sa verse 9 to verse 10. Kanya, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of thy increase. Now, muna, ang mayroon, Pastor, mga gigamit sa dagang mga baptist. Pero ang principle na is you have ang word na honor the Lord with thy substance. We speak that it is acknowledging that those things do not say mga is from God. Then the question is how you honor God. Then your honoring God is in a church, there is no church that do not have offering. And even tithes and offering. Now this issue of tithes and offering is a long issue. But I would like, for me, I believe in tithing. I believe when the father of faith Abraham, the word tithe was mentioned. There was still no look at the time. It's under grace. Kaya panahon ni Abraham, dito nagsugod o promise of tithe si Abraham. Pagkabot sa Exodus, that is 1,000 years, unang si Moses, then the Lord came. Then we are not under the Lord, Pastor the Lord. Then we are under grace. Balik ka dito ka lang. I believe in that. Pero, ako na ginasya. Pero di ko mo isang siya mo makaikot. Pero for those that are kind, kumusta ka rin na nasod? Ikaw, iniwa ka rin sa matay ko. Pero, nakasaksaran mo naging mo. Ayos man naging mo na mo. Wala man mo those that I like, I have said, hindi do not complain about money. Money is simple be not an issue for the devotion. Tumatay ka doon. Wala na respect. Wala na anyway. So, you could honor that. That is evidence in every son. May makulong ng sutyo na if it is kung isoksen mo ang muhan, hindi mo kayo matututo mo umuhata sa iyo. Then bisan asa ka mo, take ka mo siya. Because that is part of God's worship and that is one way that you show that you honor God. One of those things that God can do. So, magkaroon sa First Corinthians, Second Corinthians chapter 8. Second Corinthians. Now I'm speaking about how we honor God. We honor God, number one, of our God. We honor God, number two, of our God. We honor God, number three, of our friend. Lastly, we honor God by our position, or by So, now sa 2 Corinthians, chapter 8. Notice in verse 1 to verse 5. Notice the principle about how these people honor God. Muna sa
2 Corinthians chapter 8 niya, moreover, brethren, we do you to wait of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy under deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Kung sa ito ng verse ko, kung do'y yung kasyanin, pwedeng kubrihanin ang mundo niya rin. Kaya ang terminary, how that in the great trial of affliction, the abundance of their joy under deep poverty, pwedeng kubrihan. Pero niya, abounded unto the riches of liberality. Ang nagkalisod sila, pero manggihatarong yapon. Manggihatarong yapon. Kung din niya, for to their power, I bear record, ye, and beyond their power, they were willing of themselves. Now, kita naman, mo niya ganahan ko ang Linda o Kinsipin, kamu nga nagagpang pagmanit, ang awang gili na. Na yung mga professional na rin matayo, na tayo ang Linda ko. Kini mga pobre ni. Wala yun ang kita. Pobre ni, pero yung kapunta ko dinatagan. Ay, biling ni amin, dinatagan ang mga kawanan ni, kaya pobre ni. Pero kung tanawin yung ba na, muna ay gesod, pero it's about how we go. This woman honored God more than sa others. I believe in you. Muna, ano kung pinig mo namin ni at pero kung nakita, ano yung pinig mo namin, nakayo ko kapit, kita ni mo namin nila kapag kamu, kita mo namin. Then yun niya, for to their power I will record, ye and beyond their power, they were willing of themselves. Kini, gusto na nito yung unwillingness na adyo. Lord, umuling God, din niya, praying with us much empathy that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministry to the saints. Ang sikreto. And this we did. Yun na yung ginagawa. Bisan nagkalisod-lisod sila niya, not as we did, but first give their own selves to the Lord and unto us. Pero hindi na sa tao, anak sa ating matang music. Our teachers had followed God. Personally, God was not my Lord. I told him. Ini musuting ako ay mo. Ay mangutang ako sa akong shirt din ayaw sa ko. Ay mangutang mo sa musuti ko ang kakang sa akong shirt. Pero I don't care as long as I honor God more than me. God said, for those that honor me, kanya bisag sa kamay ng utang, bisag po kamay ng tubig, kanya pero sa akin. Din mo sa Biblia, wala yung sa utang na di ko yung nagdili siya fuman sa iya. That's what's kind of all the living Father Lord sa mga kapatid niya sa mundo. There was a time in the life of Israel, specifically ang Eli, ang tribe of Eli, that made a promise that they will be in the priesthood forever. But they disregard God, they dishonor God. Then God made a priesthood that is hidden to them. He said, those that honor me, I will honor. And that until they know ground how we could honor them. By the time that we spend on this time, by the time that you are giving us, by showing what is the priority in this life, and by honoring me every Sunday, by returning what you have for us, that is giving what you give us as a blessing of our lives. Lord, mga patang niyo na usahay, mga patang na wala naman ni maybe nakakabing po kasi. But by doing it so, then we will bring much of promises that those who honor me, I will honor them.
So please help us your finishing the message again, Father, I pray. In Jesus' name. Amen. That's open to our heart. Clean the lungs. To those that don't know me, I will. But at me, to those that will speak, I will. Pray for us. Pinatang bayo sa imong motor, basis to, money. Dito to, kung sa, o money. Ang nagdilit sa kuha, kita ko sana. Pero dahil pa. Those that honor me, I will honor. I mean, the thing is, tumuksin na siya po. Pero, hindi ko rin kung works. Brother, here will come for Kaputan, tamang dalayon, may gumawa ng pinanaga sa langit ng Ginoo sa mundo na pagpahinom ng Ginoo sa ikat sa mensahe sa mga tulong about honoring God. There are many times, Lord, even myself, na yung mga panahon na wala akong nagkakata ko kasi tumong kanimo. We are so sorry about it.
sa afternoon, mahagit kami Ginoo, kundi sil na mo Ginoo sa mga puto kasing na every minute, every day sa mga kinabuhi Ginoo. Tanan palagi mo na mga i-build honor di. Labi na Ginoo sa mong balay, mga kaubanan sipahan, o mga kasilinganan na mo, higala ka o sa trabaho. Nakikita nila Ginoo mga mong kinabuhi na nag-honor diya kanino Lord. And you are happy about it kung yung mga katawan. Naghahatag, nag-glorify, nag-honor kanino through our lives. Salamat Lord lang, Pastor, for using him this afternoon to speak to us about your word. O salamat Lord sa presensya sa mata ko sa ikaw panalangin sa kanunay sa mga pulong. Hindi na mo pagkabatunan Ginoo o i-apply na mo sa tibok na simana Ginoo. Panalangin ang sunod na puluhan ko na mo ang mga focus fellowship. Kung magkapanalangin Ginoo sa mga pulong, ng mga pulong, panalangin na kanagin mo. Kapag hindi mo akili na mag-lulog sa mga kalusan ng kasing-kasing na mga effect na hindi mo ay nakita sa mga kinabuhi. Kinita na naman ginatugyan, ginapasalamatan. In Jesus Christ name.